Paano po ba ang pag-file ng tax sa BIR? Again, sino po ang dapat gumagawa nito na mag-asikaso, lalo na kung kagaya po namin, are we considered freelancer? Ganun po. Yes, Oo, mga professionals professionals. ang Okay. ano po sa inyo, ang parang Turing, parang, registration ninyo. Apo. So, iba-iba po, no, kung purely empleyado, wala na pong kinakailangan. Oo. Yung tin lang, syempre kinakailangan rehistrado pa rin sa BIR through the registration ng tin. Kadalasan naman yan, yung employer na rin ang nag-aasikaso niyan ng pagkuha ng tin, at wala nang kinakailangan pang gawin ang ating mga empleyado, kundi siguraduhin na kada tapos ng taon ay hingin natin ang yung certificate of withholding tax, kasi kinakailangan po yan dahil yan naman ang patunay ninyo na yung kinaltas sa inyo ng inyong employer ay ibinayad sa BIR. So, yan naman ang hahanapin sa inyo. Pagka halimbawa, minsan may mga employers na, wag naman sana yung iba, hindi binabayaran, kinakaltasan kayo ng buwis, pero hindi nire-remit sa BIR. Nangyayari po yan. So, kinakailangan makuha ninyo yung certificate na yon, dahil yun yung patunay Obligahin ninyo. nyo yung kumpanya nyo na siguraduhin nyo nakakakuha kayo niyan. Yes, at That you itago have a natin. copy. At itago nyo po pala yan. Dahil hindi nyo alam, baka mamaya hanapin po yan sa inyo eventually, or paano, nakikita nyo ba yun? Nakikita po Mga yan. Kayang, commissioner? kasi nire-report Hinahabol. supposedly ng kumpanya kung Oo. sino-sino yung mga empleyado niya. Okay. Tapos, pagka makita na walang binabayad na buwis yan, makikita rin kung ano yung sinusweldo ng mga tao, dahil i-report yan sa mga financial statements, income tax returns ng kumpanya. So, makikita. So, posibleng maibanggayan na, teka, bakit walang binayad itong empleyadong to? Oo. Although alam natin kasalanan ng ang mapipenalize naman din nun talaga is yung employer din, dahil for the failure to remit. Mabigat-bigat po na ano yan, na kaso rin yan, dahil nag-withhold ka ng buwis tapos hindi mo ibinayad sa gobyerno. So, pero para maiwasan ng problema, alamin po natin na talagang yan ang pruweba nyo. Imbis na annual income tax return ang fini-fill upan nyo, wala kayong fill upan, yung employer ang gumagawa niyan, at after ng before ng April 15, kasi kinakailangan din nilang makompile yan. So kadalasan maaga yan, minsan February, March nabibigay na ng mga kumpanya yan. So siguraduhin natin na may kopya kayo niyan. Certificate of Withholding Tax. Yes. Yan po. Dapat humingi po kayo niyan sa inyong kumpanya. And I'm sure kung hindi po naibigay yan last year or whenever, hingi po kayo, meron at meron dapat silang kopya niyan. Ngayon, kung hindi po, alam nila, regular silang empleyado pero hindi sila nabibigyan ng Certificate of Withholding Tax, pwede po silang mag-report sa BIR? Yes. Pwede po, dahil Baka matakot mabigat naman. na kasalanan ng employer yan kapag hindi sila nag-i-issue niyan. Dahil entitled po talaga sila at dapat talaga silang mag-issue niyan. Huwag po kayong matakot. I mean, I'm sure pwede namang itago yung inyong pagkakakilanlan pag inireport nyo yung inyong kumpanya, employer. Pwede po tayong marami pong avenues kung paano magre-report diyan sa website po natin. May chatbot tayo na tinatawag si Revi. Merong isang feature ni Revi ay yung pag-submit ng mga complaints. So pwede nilang gawin doon. Okay. Mayroon po bang mga bagong digital tools o online platforms na inilunsad po ang BIR upang gawing mas madali ang tax filing at payment para po sa publiko? Marami po tayong mga online na services na yun ang gusto natin na ipaliwanag sa ating mga taxpayers, dahil marami pa rin po talaga ang hindi aware sa mga services na ito. Kaya ang una naming ginawa rin ay inutos po natin last year na siguraduhin na lahat ng aming mga district offices ay itayo yung e-lounge na tinatawag natin. Ang e-lounge ng bawat district offices ay may mga computers po yan. Pwede kayong mag-avail ng mga e-services namin, at may mga revenue officers tayo na nakatutok dyan at gagabayan kayo. So kung kunyari gusto nyong may gagawin kayo doon, itanong lamang po natin na yung e-lounge, at pwede po tayo magpagabay doon para kung ano yung mga gusto nyong gawin, at maturuan kayo para sa susunod hindi na kayo kinakailangan pumunta pa sa aming mga opisina. Ano ba ang mga e-services na tingin natin na talagang
kapaki-pakinabang at laging ginagamit, ano. Una-una na diyan yung electronic filing and payment system. So, kinakailangan lang EFPS. magrehistro. So, pwede po yung mga returns through EFPS at yung pagbayad ng buwis pwede online. So, hindi na kinakailangan din pumunta ng aming opisina para gawin ito. Meron din po tayong online registration and update system or yung tinatawag natin na ORUS. Although, minsan naintindihan natin na konting glitch pa kasi medyo bago pa rin ang ating systems, pero patuloy na ini-improve natin itong ORUS. Ang ORUS naman ay ito yung pwede kayong magrehistro dito online and mag-update ng inyong mga registration. So again, hindi nyo na kinakailangan pumunta pa sa aming mga opisina para makapagparehistro ng negosyo ninyo or yung TIN nyo kung anong kinakailangan nyo. Yan yung mga meron din yung pagkabilihan ng lupa, yan yung mga usual kasi na maraming transaksyon. Kapag nagkabentahan kasi ng lupa, yan yung kinakailangan bayaran yung buwis dun sa capital gains or depende po kung ordinary or capital asset yung binenta natin. So, may kinakailangan bayaran na buwis at ang patunay niya, kailangan bago matransfer yan, ang hihingi ng Register of Deeds ay yung e-car natin na tinatawag or yung Certificate Authorizing Registration galing sa BIR. Yan ang ini-issue namin, patunay na nagbayad na kayo ng buwis patungkol dyan sa transaksyon na yan at pwede nang i-transfer ng Register of Deeds yung titulo ng lupa o ng property na binili ninyo. So, before, pupunta ka rin sa opisina niyan. Pero ngayon, meron na tayong tinatawag na e-onet na feature na ating e-service na hindi nyo na rin kinailangan pumunta. Punta lang kayo doon sa e-services natin na e-onet at doon i-input lahat ng mga transaksyon at pwedeng magbayad din.